Matuto muna tayong magpatawad para patatawarin tayo ng Panginoon kung papaano ako nagpatawad sa aking kapwa o sa nagkasala sa akin. Nagtanong si Pedro. Panginoon, gaano kadalas ko naman dapat patawarin ang mga pagkukulang ng aking kapatid? 7 beses ba? Sumagot si Jesus. Hindi. Hindi 7 beses, kundi 77 beses. Tungkol sa kaharian ng langit ang kasaysayang ito. Isang hari ang nagpasyang pagbayarin ng utang ang kanyang mga utusan. Nang simulan niyang suriin ang kwenta, iniharap sa kanya ang isang may utang na 10,000 baretang ginto. Dahil walang maibayad sa kanya ang tao, iniutos ng Panginoon na ipagbili at maging alipin siya kasama ng kanyang asawa, mga anak at mga ari-arian bilang bayad utang. At nagpatira pa naman sa paanan ng hari ang opisyal at sinabi, Bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran ko lahat ng utang ko. Naawa sa kanya ang hari at hindi lamang siya pinalaya, kundi kinansela pa ang kanyang utang. Pagkaalis ng opisyal na ito, nasa lubong niya ang isa sa kanyang mga kasamahan na may utang namang 100 barya sa kanya. Sinunggaban niya ito sa leeg at halos sakalin habang sumisigaw ng, Bayaran mo ang utang mo! Nagpatira pa sa paanan niya ang kanyang kasamahan at nagsabi, Bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran kong lahat ng utang ko sa iyo. Ngunit tumanggi siya at ipinakulong ito hanggang makabayad ng utang. Labis na nalungkot ang kanilang kapwa lingkod nang makita ang nangyari. Kaya pinuntahan nila ang kanilang Panginoon at ibinalita ang buong pangyayari. Masamang utusan, pinatawad kong lahat mong utang nang makiusap ka sa akin. Di ba dapat ay naawa ka rin sa iyong kasamahan, gaya ng pagkakaawa ko sa iyo? Galit na galit ang Panginoon, kaya ibinigay niya ang kanyang utusan sa mga tagapagpahirap hanggang mabayaran nito ang lahat ng utang. Ganito rin ang gagawin sa inyo ng aking Ama sa Langit kung hindi patatawarin ng bawat isa sa inyo mula sa puso ang kanyang kapatid. Nang tapos na si Jesus sa mga aral na ito, umalis siya sa Galilea at pumunta sa probinsya ng Judea sa kabilang ibayo ng Ilog Jordan. Noong maliliit pa ang aking mga anak, naririnig ko sa kanila lagi, papatong sila sa upuan, sa couch, tapos tatalon sila, to infinity and beyond! Tapos tumatalon silang ganon. Nakuha nila yun sa, kung di ako nagkakamali, sa Toy Story na cartoon, na animated film. To infinity and beyond. Ibig sabihin ay sa kabila pa ng walang hanggan. Walang hanggan na nga, sa kabila pa nun. Sa kabila pa nun. Ganun kalawak ang habag ng Panginoon. To infinity and beyond. Si San Pedro, tinatanong niya, para bang bilang tao kasi, may hangganan ng ating kaisipan eh. May hangganan ang ating habag bilang tao. May, di ba sabi nung kapag puno na ang salop. So, kaya napuno ako, kaya ginawa ko sa kanya yan eh. Kumbaga nasagad siya. Kaya niya napatay o kung ano pa man ang pwedeng gawin, nasaktan. Kaya ko siya nasaktan, napuno na ako. Ganun. Kasi ganun ang kaisipan lang ng tao. Pero sa Diyos, to infinity and beyond, sabi nga ni Pedro. Kasi iniisip nga ni Pedro na may hangganan. Panginoon, hanggang kailan ko ba pwedeng mapatawad ang aking kapatid? 7 beses ba? Nilagyan niya ng hangganan eh. 7 beses ba? Pero sabi ng ating Panginoon, 77 ulit pa nito. Ibig sabihin, to infinity. Ganun ang habag. Ganun ang habag. Walang hanggan yung habag ng Panginoon. Kaibang-kaiba sa habag ng tao o sa awa ng tao. Kumbaga sa tao, awa yung nararamdaman. Pero sa Panginoon ay habag, mas malawak, walang hanggan. So, ganun po ang pagpapatawad ng ating Panginoon. At ibinigay niya yung talinghaga dun sa may utang. Mas malaki ang utang dun sa hari. At pinatawad siya ng hari. Ang problema, itong taong ito, pag nakita niya yung may utang sa kanya, na mas konti naman yung utang na yon, pero hindi niya mapatawad, binugbog niya at talagang sinaktan niya. At sabi nga, nagalit yung hari. Sabi ng hari ay, hindi ganyan yung ginawa ko sa iyo.
At dahil dyan, yun, the rest is history. Sabi nga, ay pinarusahan siya. So, ganun po tayong mga tao. Yung hari ay walang iba kundi ang ating Panginoon Diyos. Walang hanggan. Sabi nga ng mga bata ay to infinity and beyond. Walang hanggan ang ibinibigay niyang awa sa atin bilang tao. Pero tayong tao ay wala tayong awa. Wala tayong awa. Napupundi tayo. Kaya ang sinasabi nga ay, patawarin niyo po kami. Yung dasal na tinuro ng ating Jesus, patawarin niyo po ako katulad ng pagpapatawad ko sa nagkakasala sa akin. O patawarin niyo po kami katulad ng nagkakasala sa amin. Diba? Kaya kapag humihingi tayo ng tawad sa Panginoon, at kung hindi naman tayo marunong magpatawad, unahin muna nating harapin yung ating sarili. Matuto muna tayong magpatawad para patatawarin tayo ng Panginoon kung papaano ako nagpatawad sa aking kapwa o sa nagkasala sa akin o sa nagkulang sa akin. Ganon ang buhay, no? Hindi sa aking pagpapatawad sa nagkasala sa akin, hindi 'yun ang nagbe-benefit. Ako sa sarili ko nagbe-benefit. Unang-una, magaan sa loob na magpatawad, 'di ba? Hindi ako magkakasakit. Ay kapag kimkim ka ng kimkim ng galit sa iyong dibdib, magkakasakit ka sa puso. Talagang pinipigil mo yung sarili mo eh. Samantala kung pinatawad mo siya, sabi nga kahit ilang beses nagkasala, patawarin mo siya. Kasi katulad ng ating Panginoon, katulad ng Diyos, pinapatawad tayo kahit paulit-ulit pa tayo nagkakasala. So life is beautiful. Good morning po to all. Darating ang oras, ibubuhos ng langit ang mangkok sa lupa, punong-puno ng galit. Titindi ang sugat, bubula ang dagat, maging ang nasa ilog ay mamamatay lahat. Ang Diyos nagsasabing siya'y darating upang tayo'y kunin at sa langit makarating. Mawawala ng hirap, lungkot ay mababawi. Ang aking panalangin, tayong lahat ay mag-auwi. Darating ang oras, ibubuhos ng langit ang mangkok sa lupa, punong-puno ng galit. Titindi ang init, araw na walang katulad, maging ang nasa hulay, magtutupad lahat.